Hi! Ito ang Tinagalog Novela, ang channel para sa lahat ng mahilig sa kwento. Lahat ng paborito mong novela, Tinagalog para mas maintindihan at mas ma-enjoy mo. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bagong kabanata. Kabanata 86, Kumpletong Ebolusyon. Ang silid ay parang isang kulungan na naging lugar ng Rumble na nauwi sa massacre. Sa loob, nakahandusay ang kalahating katawan ni Ian, patuloy na dumadaloy ang dugo mula sa putol na ibabang bahagi, at nagkalat ang mga laman loob niya. Kung hindi pa nakakita si Vorden ng ganoong eksena dati, siguradong naduwal na siya sa lugar na iyon. Nang tumaas ang tingin niya, nakita niyang nakaluhod si Queen sa sahig, nanginginig sa matinding sakit. Tama ang hinala niya, ang nilalang na umatake sa kanya kanina ay si Queen mismo. Kahit hindi na ito mukhang halimaw, malinaw ang ebidensya, ang wasak na uniforme, at ang bangkay sa sahig. Hoy Queen, ayos ka lang ba? May nararamdaman ka ba? Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Vorden. Lumayo ka. Ungol ni Queen habang dumadaloy ang kirot sa buong katawan niya. Baka makatulong ako. Sabi ko lumayo ka. Bulyo ni Queen. Malalim at nakakatakot ang boses niya. Nang itaas niya ang ulo, kumikislap na pula ang kanyang mga mata. Hoy Vorden, mas mabuti pang makinig ka sa kanya, babala ni Rattan, baka mag-transform na naman siya sa halimaw na yon. Ngunit huli na. Nakalapit na si Vorden ng isang hakbang at nasa loob na siya ng distansya para atakihin. Biglang kumawala si Queen, mabilis na inihampas ang braso kay Vorden. Agad niyang tinaas ang bakal na upuan upang harangin ang atake, ngunit walang silbi iyon. Agad na napunit ang upuan sa lakas ng kamay ni Queen at dumiretso ang atake, nag-iwan ng hiwa sa dibdib ni Vorden at tinilapon siya palayo. Dugo, sigaw ni Queen. Bigyan mo ako ng dugo. Ang amoy ng sariwang dugo mula sa sugat ni Vorden ay tila napakatamis. Ano bang sinabi ko? Walang silbi ang upuan. Reklamo ni Rattan. Bilis, isara mo ang pinto. Hindi na nag-atubili si Vorden. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ibalik at isara ang nasirang pinto, at pinilit niyang aisil iyon ng mahigpit. Samantala, nakaluhod si Queen sa sahig, patuloy na nagdurusa sa sakit, imbes na habulin si Vorden. Hawak-hawak ni Vorden ang pinto, takot na baka muling sumalakay si Queen. 15 minuto ang lumipas, walang humpay na sigaw ang narinig hanggang sa tuluyang tumigil. Queen, mahinang tawag ni Vorden. Ayos ka na ba? Oo, sagot ni Queen, hingal na hingal. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras, sasabihin ko kapag ligtas na. Sa wakas, hamupa na ang sakit. At sa oras na iyon, nagsimulang bamahan ng bagong impormasyon mula sa sistema. Gitling-gitling-gitling. Binabati kita. Ang ebolusyon ay matagumpay. Isa ka ng ganap na vampira. Level 10. Lahi, Vampire. 0100 EXP. HP, 60/60. Lakas, 15. Bilis, 15. Stamina, 15. Charm, 5. Blood Family Bonus, 0. Gitling-gitling-gitling. Pagtingin pa lang sa status screen, napakarami nang nagbago. May nadagdag na 2 bagong opsyon, Charm Stat at Blood Family Bonus, pero walang paliwanag kung ano ang gamit ng mga iyon. Gayunpaman, malinaw ang isang bagay, mula sa pagiging kalahating nilalang, isa na siyang tunay na vampire. Inasahan ni Queen na mangyayari ito kapag umangat siya, pero hindi niya akalaing ganito kabilis. Ang inaalala niya ngayon, ano ang mangyayari kapag humarap siya sa araw. Sunod, muli pang naglabas ng mga mensahe ang sistema. Skill, Blood Ritual Unlocked. 0 halves members. Bagong skill, Daze. Daze, walang gastos na kasanayan. Kayang istya ng kalaban ng 0.2 hanggang 0.5 segundo sa pamamagitan ng direktang pagtitig sa mata. May tsansa na mabaigo depende sa lakas ng kalaban at sa charm stat ng gumagamit. Kapag paulit-ulit ginamit sa parehong kalaban, mas mataas ang resistensya nila. 2 bagong kasanayan ang nakuha niya. Ngayon alam na niya ang gamit ng charm stat, kahit papaano. Pero hindi pa roon nagtatapos. Shop unlocked. Bagong tutorials unlocked. System level 2 activated.
Lumabas sa harap ni Queen ang hologram ng lalaking blonde, ang parehong guro na nagturo sa kanya ng hammer strike at flash step. Congrats! Masayang bati ng lalaki. Isa ka ng ganap na kasapi ng pamilya. Hindi ko inasahan na isang simpleng tao ang aabot dito, pero mukhang matagumpay ang eksperimento ko. Ngayon, na-upgrade ang system sa level 2, at nagkaroon ito ng AI gamit ang boses ko. Hindi ka na mag-iisa. Pwede ka nang magtanong kung may hindi ka maintindihan. Nag-isip si Queen, bakit hindi na lang simula pa lang ganito ang sistema? Parang narinig siya ng lalaki at sumagot, kasi kailangan mong matuto sa sarili mong pagkakamali para maging mas malakas. Naramdaman ni Queen ang bugzo ng galit. Kung makikita niya ang taong ito sa totoong buhay, gusto niyang suntukin ito. Bago maglaho, nagbigay ng huling babala ang lalaki. Pasensya na, pero dahil isa ka ng vampira, may mga ibang nilalang na hahanapin ka. Mahirap silang makilala dahil nakihalubilo na sila sa lipunan. Kung gusto mong maging malaya, kailangan mong maging mas malakas, bumuo ng sarili mong puwersa, at lumaban. Good luck, kaibigan. Naglaho ang mensahe at naiwan si Queen na puno ng tanong. Gusto na sana niyang silipin ang bagong shop at tutorials, pero bumalik ang kanyang tingin sa bangkay sa harapan niya. Hindi na nga ako tao ngayon, ano? Bulong niya sa sarili. Gusto niyang maging malakas para ipagtanggol ang sarili at ang iba laban sa mga mapang abuso. Pero ngayon, nakapatay na siya ng tao, at ang nakakatakot, wala siyang nararamdamang pagsisisi. Para bang natural lang ito, isang bagay na kailangan niyang gawin upang mabuhay. Ngunit bago niya masilip ang lahat ng bagong tampok ng system, may isa pa siyang kailangang harapin. Si Vorden. Kabanata 87, natatakot ka ba? Mga 10 minuto na ang lumipas mula nang huli niyang marinig si Queen na nagsalita. Pero mas gusto ni Vorden ito kaysa sa sigaw ni Queen kanina. Noon kasi, pakiramdam niya ay baka bigla na lang magwala si Queen, pero ngayon ay kalmado na siya at hindi na kailangang hawakan ang pinto gamit ang kanyang kakayahan. Nakasandal siya sa pinto, nakaupo at nakapwesto ang likod doon. Hoy, bakit nandito pa rin tayo? Tanong ni Ratten. Sa kahit anong oras, pwede tayong kainin ng taong iyon. Hindi ko maintindihan. Pero hindi naman niya ginawa, di ba? Sagot ni Vorden. Sa totoo lang, tingin mo ba hindi niya tayo kayang kainin kanina? Pakiramdam ko kahit pinigilan ko gamit ang abilidad ko, hindi sapat iyon. Itinaas niya ang kamay sa kanyang dibdib, kung saan ang sugat ay natuyo na at nagsisimula ng maglangib. Mula sa kabilang panig ng pinto, narinig nila ang kilos ni Queen habang bumabangon ito mula sa sahig. Vorden, nariyan ka pa ba? Tanong ni Queen. Nandito pa ako. Ayos ka na ba? Maayos na ako. Siguro gusto mong malaman kung ano ang nangyari kanina, hindi ba? Aaminin ko, oo. Huminga ng malalim si Queen habang inihahanda ang sarili na ikwento ang lahat kay Vorden. Mahirap para sa kanya. Hindi tulad ni Layla na madaling tinanggap ito, hindi lahat katulad niya. Natatakot siya sa posibleng reaksyon ni Vorden. Sinimulan niyang ikwento mula sa umpisa kung paano niya nakuha ang isang libro, at pagkatapos gamitin iyon ay bigla siyang nagbago. Inilahad niya ang mga pangyayari sa paaralan, pati ang mga nangyari kay Layla, hanggang sa makarating siya sa Portal World at tuluyang naging isang Bloodsucker. May mga detalye siyang hindi sinabi, tulad ng tungkol sa system, at ang misteryosong lalaking blonde. Para sa kanya, iyon ay sarili niyang problema at hindi na kailangang ibahagi kay Vorden. Tahimik muna si Vorden matapos marinig ang lahat. Siyempre, nagulat siya. Mga vampira, hindi niya akalaing totoo pala iyon. Kung dati lang ikinwento sa kanya ni Queen, baka inisip niyang nababaliw. Ito, pero nasaksihan niya mismo ang pagbabagong iyon at ang bangkay ni Ian ay patunay. Alam ko ng kakaiba ka mula pa noong una kitang nakilala, sabi ni Vorden. Ano ibig mong sabihin? Tanong ni Queen. Alam mo ba kung paano gumagana ang mga abilidad? Bawat tao may mutant cells sa loob ng katawan na pwedeng i-activate. Mas maraming cells ang ma-activate, mas malakas ang antas ng abilidad. Ang abilidad ko ay gayahin ang mga cell na iyon mula sa iba at ilipat sa akin.
Kaya kung level 1 Earth user ang isang tao, iyon lang din ang makokopya ko. Pero nang makipagkamay ako sa iyo, Queen, naramdaman ko ang kakaibang cell sa katawan mo. Sinubukan kong kopyahin, paulit-ulit, pero palaging nabibigo. Ngayon lang nangyari iyon sa akin. Natatakot ka ba sa akin, Vorden? Tanong ni Queen. Takot. Queen, lahat tayo may mga sekreto. Ang iba mas mabigat kaysa sa iba. Naiintindihan kung itinago mo ito. Kung malaman ng gobyerno, militar, o malalaking pamilya, gugustuhin ka nilang kontrolin at gamitin ang kapangyarihan mo. Inalis ni Vorden ang metal na pinto at itinabi iyon. Nang tumingin siya kay Queen, napatulala siya. Iba na ang aura ni Queen. Mas tumangkad siya ng ilang pulgada, mas makinis ang balat na bahagyang mapatla, at mas naging matipuno ang mukha. Ngayon, medyo mahirap itong ipaliwanag, ani Vorden. Gitling. Bago sila lumabas, sinilip ni Vorden ang bangkay ni Ian. Wala siyang makita na advanced tier crystal. Nagsisinungaling ba siya? Bulong niya. Pero nakita niya ang kagat sa leeg ni Ian, patunay na totoo ang mga sinabi ni Queen. Naglakad ang dalawa at nakatagpo ng isang palikuran. Doon, nakaharap si Queen sa salamin. Hindi ganoon kalaki ang pagbabago, pero parang dumaan siya sa 12 linggong training ng isang modelo. Nagpatuloy silang maglakad at bumalik sa arena kung saan sila naglaban. Nakita nila ang gulong idinulot, mga nagkalat na bakal, sirang upuan, at dugo sa sahig. Busog pa si Queen mula sa huli niyang ininom na dugo, at napuno rin ang kanyang blood bank. Ayon sa impormasyon ni Ian, nasa gusaling ito ang portal, nakatago sa isang lihim na switch. Ngunit matapos ang mahabang paghahanap, wala pa rin silang makita kaya naupo na lang sila sa arena. Naitanong ni Queen kung bakit naroon si Vorden. Simple lang ang sagot, sumunod ako sayo. Hindi na nila masyadong pinag-usapan dahil iniiwas ni Vorden ang usapan, malamang tungkol ito kay Peter, na ayaw nilang banggitin. Gutom na si Vorden kaya umungol ang tiyan nito. Gutom ka na ba? Tanong ni Queen. Hindi ka ba? Sagot ni Vorden, sabay katahimikan sandali. Kung gusto mo, pwede kitang painumin ng dugo ko. Biro ni Vorden. Alam mo ba, kumakain din ako ng normal na pagkain. Sagot ni Queen. Nagtawanan silang dalawa. Sayang, hindi mo magamit ang abilidad mo sa paaralan. Kung normal lang ito, kaya kang protektahan ng pamilya ko. Hindi ka gagalawin ng militar. Pero alam ni Queen na mahirap ipaliwanag ang abilidad niya. Walang katulad nito. Iisipin agad ng iba na isa siyang original. At mas nakakatakot, baka may ibang vampira na naghahanap sa kanya, ayon sa blonde na lalaki sa video. Napaisip siya. May isa siyang bagay na pwedeng matutunan na hindi parte ng pagiging vampira, ang antas 6 na libro, ang Shadow Book. Kabanata 88, Isang Tinig sa Loob. Habang patuloy na naghahanap si Vorden ng kung anong uri ng lihim na labasan sa arena, kunwari namang naghahanap din si Queen habang naglalakad. Ngunit ang totoo, gusto niyang suriin ang aklat ng kakayahan na nakuha niya kanina mula sa metal na lalagyan. Pagkaisip pa lamang niya ng kanyang imbentaryo, agad na lumitaw ang isang screen sa harapan niya. At sa pag-isip lang tungkol sa isang bagay, magpapakita agad ng mensahe ang sistema. Nais mo bang ilabas ang Level 6 Shadow Ability Book? Pansarang panalikop. Sa pagkakataong ito, imbes na ang monotono at robotic na boses ng sistema ang marinig niya, ang lumabas ay ang nakakainis na boses ng masayahing lalaking blondeng iyon. Unspect. Level 6 Shadow Book, maaari lamang matutunan ng mga tinatawag na blooded. Nang ginamit ni Queen ang kanyang unspect skill, isang kakaibang salita ang nadagdag sa dulo, blooded. Isa rin ba itong tawag sa mga vampira? Kapag sinusubukan ni Queen ang ibang mga aklat ng kakayahan, hindi niya ito matutunan. Kaya naman lalong dumami ang kanyang tanong tungkol sa librong iyon. Bakit kaya iniingatan ng militar ang ganoong kataas na antas ng aklat? Dahil ba namatay ang lahat na nakakita nito, o may plano silang ibenta ito sa hinaharap? Isa lang ang sigurado, ngayon lang siya nakarinig ng isang taong may shadow ability. Muli na namang narinig ang nakakainis na tinig. Mukhang gusto mong malaman pa tungkol sa aklat, ano?
Pwede kitang sabihan kung gusto mo, interesado ka ba? Nakakainis talaga ang AI system na ito, gaya ng mismong lalaking pinagmulan nito. Pakiusap, sagot ni Queen na pinipigil ang kanyang inis. Tama ang hinala mo. Ang salitang blooded ay tumutukoy sa mga pinagpala, o isinumpa, depende kung paano mo titingnan, ng dugo ng vampira. Kahit isa silang kalahating dugo, isang vampire lord, o kahit isang ghoul, basta may dugong vampira sila, maaari nilang matutunan ang mga kakayahang ito. Alam mo ba kung bakit nandito ang aklat na ito? Wala akong ideya. Nakakagulat na detalyado ang sagot ng AI system. Tulad ng sinabi ng lalaking iyon, habang limitado ang unspect skill sa pagbibigay ng impormasyon, ang kanyang sistema naman ay nagbibigay linaw tungkol sa mga bagay na kaugnay nito. Ngunit nag-aalangan pa rin si Queen kung dapat ba niyang matutunan ang kakayahan. Kailangan pa niya ng mas maraming impormasyon, at tila ang AI na ito ang tamang kausap. Isa lang ba ang kakayahan na maaaring matutunan ng mga vampira? At maaari ba silang matuto ng higit sa isa? Gaya ng mga tao, isa lamang ang maaaring matutunan ng isang vampira. Tungkol naman sa iba pang aklat ng kakayahan, maaaring meron, maaaring mas mahina o mas malakas. Tama nga, limitado lang ang kaalaman ng sistema. Kahit na mukhang matalino ang tono, hindi pa rin ito higit sa isang AI. Ang problema, kung ito nga ay kakayahang hindi pa alam ng mundo, mapapahamak lang si Queen kung gagamitin niya ito. Isa na nga siyang target dahil sa kanyang pagiging vampira, madidagdagan pa ito kung lalabas na may bago siyang kakayahan. Pero, baka may ibang nakakaalam tungkol dito. At ang nasa silid na iyon na may kaalaman ay si Vorden. Habang nagkakasalubong silang dalawa sa paghahanap, diretsyong nagtanong si Queen. Vorden, nakarinig ka na ba ng kakayahang gumagamit ng anino? Anino? Sa totoo lang, ang kutob ko ay wala, o hindi pa kilala ng mundo. Pero dahil naging tapat ka sa akin, oras na para maging tapat din ako. Naupo silang dalawa sa hilera ng mga upuang hindi nasira sa labanan kanina. Tandaan mo nung sinabi ko na binabantayan kita dahil hindi ko makopya ang kakayahan mo. Ikaw pala ay hindi lang ang una. Hindi ikaw ang una sa aming pamilya. Ito'y nasa journal pa ng aking dakilang lolo. Noong mga panahong hindi pa alam ng mundo ang tungkol sa mga kakayahan ng tao, nakatagpo siya ng isang taong hindi rin niya makopya. Kaya naman, isinulat iyon sa talaan ng aming pamilya. Iyon din ba ang dahilan kung bakit interesado ka sa akin? Medyo namula si Vorden, nahihiyang umamin. Kung sasabihin mo ng ganyan, parang kakaiba pakinggan. Hindi kita iniisip sa ganoong paraan, sabi niya nang nahihiya. Pagkatapos, naging seryoso siya. Ngayon na sinabi ko sa'yo, paano mo naman nalaman ang isang bagay na hindi alam ng publiko? Itinaas ni Queen ang hawak na libro, kung saan nakasulat. Ang Shadow Ability. Nagulat si Vorden at kinusot pa ang kanyang mga mata, baka guni-guni lang. Hindi siya makapaniwala na may aktwal na aklat ng kakayahang iyon. Grabe, akala ko isa lang itong orihinal na kakayahan, pero may aklat pala talaga. Ano pa ang hinihintay mo? Aralin mo na yan. Wala naman tayong ginagawa rito. Gusto ko rin talaga, pero ang problema, kapag nalaman ng iba, magiging target ulit ako, gaya ng sa kakayahan ng vampira. Napaisip si Vorden ng matagal, at tila nakaisip ng plano. Pwede nating gamitin ang sitwasyong ito sa ating pabor, sabi niya. Alam na siguro ng paaralan na napadala tayo sa ibang planeta, isang pulang portal pa nga. Karaniwan na ang makahanap ng mga hindi pa nadidiscover sa ganitong mga lugar. Pwede mong sabihin na nahanap mo ito dito at pinag-aralan mo para mabuhay. At dahil alam nilang mahina ka, walang makakapagduda. Pagbalik natin, sasabihin ko na ako ang nagprotekta sa iyo, at bilang kabayaran, ibinigay mo sa akin ang aklat. Sa ganoong paraan, hindi ikaw ang guguluhin kundi ang pamilya ko. Ngumiti si Vorden na parang isang detektibong nakasagot ng pinakamahirap na kaso. Sigurado ka bang ayos lang sa pamilya mo iyon? Tanong ni Queen. Sa isang iglap, parang may lungkot na dumaan sa mukha ni Vorden, pero agad din itong nawala. Walang problema. Kaya sige na, aralin muna ang aklat na iyan.
Excited na akong makita ang reaksyon ng lahat pagbalik natin. Kung makakabalik pa tayo, sagot ni Queen. Hay nako, kailangan mo bang maging sobrang negatibo? Kabanata 89 na pagbubukas ng anino. Magkaharap sina Warden at Queen sa gitna ng arena. Hindi sila gaanong magkalayo para marinig ang isa't isa nang hindi kailangang sumigaw. Ngayon, ang sasabihin ko sa'yo ay malamang ituturo rin nila sa eskwelahan kalaunan. Pero sasabihin ko na sa'yo ngayon dahil makakatulong ito habang inaaral mo ang ability book. Sinimulan ni Warden gamitin ang kakayahang magnetismo na nakuha niya mula kay Ian. Kinuha niya ang isang maliit na tornilyo at pinalutang-lutang iyon sa kanyang kamay. Alam ng lahat ang tungkol sa power level system. May 8 antas ito sa kabuuan. Ang mga antas na ito ay natutukoy base sa dami ng mutant cells na kaya mong i-activate sa katawan mo at hindi lang basta sa lakas. Gamitin nating halimbawa ang Earth ability, kung kaunti lang ang cells na kaya mong i-activate, tanging lupa na kaya mong hawakan ang maitutulak mo. Samantalang isang level 5 Earth user ay kayang buhatin ang lupa nang hindi man lang hinahawakan. Ang mga ability book na ito ay naglalaman ng impormasyon kung paano i-activate ang mas maraming mutant cells para sa partikular na uri ng kakayahan. Pero kung ang power levels ay hindi talaga basehan ng lakas, bakit pa tayo sumailalim sa test noong nagsimula tayo sa eskwelahan? Tanong ni Queen. Magandang tanong, sagot ni Warden. Ang test na ibinibigay ng militar ay para ilagay ka sa mga subcategories na ginawa nila. Yung 1.1, 1.2 at iba pa. Minsan nakabatay din ito sa mga skills na mayroon ka. Itinaas ni Warden ang kanyang wristwatch at ipinakita ang numerong nakalagay dito, 6. Naguluhan si Queen dahil sigurado siyang 5 lang ang nakita niya rito dati. Ang mga relo na ito ang sagot. Kayang tukuyin ng mga relo na ito ang dami ng mutant cells sa katawan natin. Bago pa tayo sumailalim sa test, alam na nila kung anong level tayo. Sinadya lang nilang i-off ang relo nang dumating tayo. Kapag ginamit ko ang ability ko, nakukopya ko rin ang bilang ng mutant cells ng isang tao, kaya lumabas na 6 ngayon sa relo ko. Maraming natutunan si Queen. Pinatunayan nito na ibang impormasyon ang ibinibigay sa mga originals kumpara sa karaniwan. Isa pa, napatunayan na ang pagiging vampire niya ay hindi isang normal na ability, hindi kasi nagbabago ang numero sa relo niya, o baka dahil hindi na tao ang mga cells niya. Isipin mo, hindi lahat ng test ay kayang sukatin ang lakas ng isang tao. May mga kakayahan tulad ng pagtukoy kung nagsasabi ng totoo ang isang tao, sobrang talas ng pandinig, o kakayahang makita ang hinaharap. Hindi man ito malalakas sa laban, kailangan pa rin ng maraming mutant cells para ma-activate. At dito papasok ang libro mo, sabay turo ni Warden. Hindi lahat ay kayang mag-activate ng maraming cells. May mga ability book na sadyang napakataas na hindi kayang matutunan ng iba, kahit anong pilit nila. Sa madaling salita, nakatakda na ang kapalaran nila mula pa ng ipanganak. Baka abutin pa ng panahon bago natin malaman kung kaya mo ngang matutunan ito. Bagamat masakit pakinggan, totoo ang sinasabi ni Warden. May narinig na siyang mga mayamang CEO na bumili ng mataas na level ng ability book para sa kanilang mga anak, ngunit nabigo dahil hindi naman nila ito kayang matutunan. Ngayon, eto pa ang isa pang problema. Kahit na may ability book ka, paano naman ang skill books? Kung wala ka nito, malamang isang kasampang bahagi lang ng lakas ang magagamit mo. Pero huwag kang panghinaan ng loob. Ang ability books at skill books ay mga shortcut lang. Noong unang nadiskubre ng mga originals ang kanilang kapangyarihan, wala silang libro, natutunan nila ito sa sarili nilang paraan. Pinag-isipan ni Queen ang lahat ng sinabi ni Warden. Ipinaliwanag pa ni Warden na bawat libro ay nagtuturo ng teknik para ma-mutate ang isang partikular na uri ng cell. Kapag mas mataas ang level ng ability book, mas maraming impormasyon ang ibinubunyag nito. May mga kakayahan ding hindi gumagana sa mababang antas at nangangailangan ng maraming mutant cells. May binanggit pa si Warden pero hindi na niya dinetalye. Ito ay tungkol sa soul weapon, na konektado rin sa bilang ng mutant cells sa katawan. Dito nakabatay kung gaano kalakas ang soul weapon ng isang tao.
Binigay niyang halimbawa si Momo. Kahit hindi ganoon kalakas sa laban ang ability ni Momo, napakalakas naman ang soul weapon nito bilang isang level 6 user. Ipinaliwanag ni Vorden na ang pag-aaral ng isang level 6 ability book mula sa simula ay aabutin ng buwan, pero dahil nandito sila, maaari silang magsimula ng maaga. Pero iba ang iniisip ni Queen. May isa pang bagay na hindi alam ni Vorden, ang kanyang vampire abilities ay gumagana rin tulad ng isang system. Muling hinawakan ni Queen ang libro at lumabas ang system message. Gusto mo bang matutunan ang level 6 shadow ability? Wala nang balikan mula rito. Yes. Umangat ang libro sa ere, mabilis na nagliparan ang mga pahina at kumislap sa harapan niya. Para bang nakaramdam siya ng déjà vu. Napaatras si Vorden, hindi pa niya kailanman nakita ang ganitong pangyayari. Pagkatapos ma-flip ang lahat ng pahina, biglang nawala ang libro sa hangin. Agad na lumapit si Vorden kay Queen na hawak ang kanyang ulo. Anong nangyari? Ayos ka lang? Tanong ni Vorden. Oo, ayos lang ako, sagot ni Queen. Habang unti-unting nawawala ang sakit ng ulo niya, tumingin siya sa harapan at may mga lumitaw na mensahe. Binabati kita, natutunan mo ang level 6 shadow ability. Na-unlock mo na ang shadow skills tab. Na-unlock mo na ang mutant cell stat. 10 skill points ang nadagdag. Na-activate ang bagong shadow skill, dimensional storage. Nagdagdag ng bagong skill, Shadow Control Levy Point 1. Kabanata 10, Paggalugad sa tindahan. Muling naglaho ang aklat ng kakayahan, katulad ng naunang aklat na kanyang natanggap. Sa pagkakataong ito, nakakuha rin siya ng panibagong tab na nakalaan lamang para sa kanyang shadow ability sa kanyang system. Hoy Queen, anong nangyari? Nasaan ang aklat? Tanong ni Vorden. Tinapik ni Queen ang kanyang ulo ng ilang beses gamit ang daliri. Sa loob. Ani Vorden. Ibig mong sabihin na sa loob ng ulo mo. Tumango si Queen. Nagulat si Vorden ngunit hindi na rin gaanong nagtaka. Marami na siyang nalaman na mga kabaliwan sa araw na ito at marahil ito na ang hindi ganoon nakakagulat. Naiisip niya na baka ang gumawa ng shadow book ay naglagay ng kondisyon dito. Marahil, kapag natutunan ito ay kusa itong maglalaho. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit kakaunti ang nakikita at wala sa merkado. Hindi na nag-usisa pa si Vorden at binigyan ng oras si Queen na makaupo at makapagpahinga. Hindi niya talaga maintindihan ang ibig sabihin ng nasa loob ng ulo. Siyempre, iyon ang paraan ni Queen para umiwas na sabihin ang tungkol sa kanyang system. Gitling gitling gitling. Status. Race, Vampire. Ability, Shadow. HP, 55/55. MC, 100/100. Strength, 15. Stamina, 15. Agility, 15. Charm, 5. Unang tiningnan ni Queen ang kanyang stat screen. Isa sa mga mensahe ang nagsabi na nakakuha siya ng bagong stat na tinawag na Mutant Cells o MC. Nakalagay dito na mayroon siyang 100/100 of a mega coulomb. System, maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang MC stat? Ho, sagot ng masiglang tinig. Ang MC stat ay ang bilang ng mutant cells na nasa katawan mo. Sa tuwing gagamitin mo ang iyong ability, mababawasan ang bilang nito, ngunit huwag mag-alala, kusa itong mare-regenerate sa paglipas ng panahon. Pagkatapos, tiningnan ni Queen ang dalawang stat points na nakuha niya, isa mula sa pag-level up sa level 10 at isa mula sa pag-inom ng dugo ni Ian. Subalit nang subukan niyang dagdagan ang MC, hindi ito pwede. Katulad ito ng HP, na hindi basta-basta nadadagdagan. Maaari kong sagutin iyan, dagdag ng system. Ang sagot ay hindi. Ang mga mutant cells ay may limitasyon sa iyong katawan. Maaari lamang itong mapataas gamit ang isang espesyal na teknik na kaugnay ng shadow ability. Kakailanganin mo ng mas mataas na level ability book o isang guro. Dahil dito, inilagay ni Queen ang kanyang stat points sa strength at agility tulad ng dati. Sa ngayon, iisa pa lang ang skill na gumagamit ng charm, kaya hindi niya alam kung gaano ito kahalaga. Strength, 16. Agility, 16.
Sa bawat dagdag ng stat point, dama niya ang bahagyang pagbabago sa kanyang katawan. Naging nakaka-addict na ito, ngunit alam niyang malayo pa rin siya sa iba. Si Erin, na isang level 5 ability user, ay nakapagsusukat ng 50 sa strength test, at iyon ay wala pang beast gear. Habang nagbibigay ng espasyo si Vorden at naglalakad-lakad sa paligid, sinamantala ni Queen ang oras upang suriin ang iba pang mga bagay na kanyang na-unlock. Una, may bagong tutorial video na pinamagatang combination skills. Mahaba ito, kaya ipinagpaliban muna niya ang panunood. Gitling. Ang shop tab. Nang piliin niya ito, makakapag-search siya ayon sa kategorya, mga sandata, armor, sing-sing, at kung ano-ano pa. Ngunit wala siyang nakitang skill books o ability books. Ang problema, lahat ng item ay naka-grayed out at hindi ma-access. Sa gilid ng screen, makikita ang kanyang inventaryo, 16 na basic tier crystals, isang intermediate crystal, at isang advanced tier crystal. Hindi niya maalala kung kailan niya nakuha ang mga ito. Habang ako ba ay isang bloodsucker? Tanong niya sa sarili. Ngunit naalala niyang wala naman siyang napatay kundi si Ian. Kaya marahil nang pinatay niya si Ian, automatikong nailipat ang mga kristal sa kanyang system. Sinubukan niyang piliin ang Raticlaw crystals. Ngunit lumabas ang mensahe. Walang item na maaaring gawin gamit ang mga crystals na ito. Nang piliin niya naman ang intermediate crystal, may lumitaw na mga item sa gitna ng screen. Ngunit naka-gray pa rin ito. 3 intermediate crystal required to create this item. Ibig sabihin, kailangan ng ilang crystals para makagawa ng item. Ang ilan ay general lamang, pero may iba na partikular sa isang uri ng beast crystal. Nang piliin niya ang advanced tier crystal, muling nagbago ang display. Lumabas ang isang sing-sing, 1/10 advanced tier deathbat crystals. Epekto, pinapayagan ang gumagamit na maglakad sa ilalim ng araw ng 3 oras nang hindi apektado. Isang kamangha-manghang tuklas. Plano ni Queen na gumawa ng kasuotan na makakablock ng araw, ngunit naroon na pala ang isang sing-sing na may parehong epekto. Ngunit problema, kailangan niya ng 10 deathbat crystals mula sa advanced tier beasts. Naalala niyang muntik na siyang mamatay laban sa intermediate beast, kaya imposibleng subukan niya iyon sa ngayon. Pangalawa, ang mga higher tier beasts ay nakatira lamang sa tiyak na mga planeta. Ibig sabihin, kung gusto niya ng singsing, kailangan niyang bumalik sa planetang iyon sa pamamagitan ng portal. Sa kabila nito, malaking tuklas pa rin ang shop. Ipinaliwanag ng system na basta't dala niya ang kinakailangang items, automatikong gagawa ito at ibibigay sa kanya. Ito ay napakahalaga, dahil karaniwan ay kailangan pang dalhin ang mga kristal sa beast weapon crafter na naniningil ng bayad. Ngunit isang tanong ang sumagi kay Queen, ang mga kristal ay maaari lamang gawing isang uri ng item na may parehong epekto. Ang kalidad lamang ang nakasalalay sa crafter. Kaya kung ang isang kristal ay nakatakdang maging singsing, hindi mo ito magagawang espada. Alam kaya ni Ian na ang Deathbat Crystal ay nagbibigay ng singsing. At kung alam niya, bakit niya ito kailangan? Marahil hindi si Ian mismo, kundi ang taong umupos sa kanya upang pabagsakin ang mga Deathbats. Kabanata 71, Pagsusuri sa Anino. Dahil wala siyang paraan para makuha ang mga gamit mula sa shop sa ngayon, napagpasyahan niyang silipin ang Shadow Tab. Isang bagong seksyon ng kanyang system na lumitaw simula nang makuha niya ang kakayahan. Sa ilalim ng tab ay may listahan ng humigit kumulang 10 iba't ibang kasanayan. Lahat ay naka-gray maliban sa 2 kasanayan na natutunan na niya dati. Maaari pa siyang mag-scroll pababa, ngunit puro mga tandang pananong lamang ang nakikita. Ang unang kasanayan, Dimensional Storage. Ang kasanayang ito ay magbibigay daan sa gumagamit na mag-imbak ng mga gamit sa kanyang shadow storage. Hanggat mayroong anino sa paligid, maaari kang maglabas at maglagay ng mga gamit. Kasama rito ang mismong anino sa ilalim ng iyong mga paa. Kung sana lang nagkaroon ako nito ng mas maaga. Isip ni Queen. Noong nasa storage room siya, napakaraming bagay ang gusto niyang dalhin.
Maraming skill books at ability books na na-convert na niya bilang X at hindi na niya muling mapapakinabangan. Gusto sana niyang ibenta ang mga iyon sa marketplace, pero hindi niya madala. Kung gagawin niya iyon ngayon, kailangan niyang lumabas mula sa ligtas na training center at harapin muli ang mga halimaw. Bagamat pinapayagan siya ng system na mag-imbak ng crystals at ilang partikular na ability books, hindi siya makapagtago ng ibang bagay. Kaya malaking tulong ang dimensional storage. Ang ikalawang kasanayan, Shadow Control Levy Point 1. Binibigyang kakayahan ng gumagamit na kontrolin ang sarili niyang anino. Maikli ang paliwanag at hindi malinaw kung paano ito magiging kapaki-pakinabang. Pero may malaking kaibahan ito sa naunang kasanayan, may antas ito. Kung tulad ito ng kanyang blood skills, malamang natataas ang antas habang patuloy niya itong ginagamit. Posibleng makalikha siya ng mga anino o magamit ang sarili niyang anino. Muli niyang tiningnan ang skills tab. 10 kasanayan ang nakikita niya sa ngayon, habang ang iba ay nakatago. Katabi ng bawat isa ay may nakasulat na numero. Shadow Cloak Levy Point 1 hanggang 10 skill points para ma-unlock. Maraming kasanayan, ngunit ito lamang ang maaari niyang buksan ngayon. 10 skill points lang ang mayroon siya at iniisip niya kung paano pa siya makakakuha ng iba. Base. Sa pangalan, baka kaya nitong balutan siya ng anino. Naisip niya kung kaya rin itong hadlangan ang sikat ng araw na nagpapahina sa kanya. Dahil sa labis na pananabik, agad niyang in-unlock ito. Matagumpay mong na-unlock ang Shadow Cloak Levy Point 1. Binibigyang kakayahan ng gumagamit na balutin ang sarili gamit ang sariling anino. Mahihirapan ang kalaban na makita ka depende sa kanilang perception. Pinakamainam gamitin sa dilim o sa gabi. Hindi ito eksaktong inaasahan niya, ngunit parang isang uri ng invisibility cloak laban sa mga mahihinang halimaw, bagamat hindi ganoon ka-epektibo sa mas malalakas. Tumayo si Queen at sinubukang gamitin ang kanyang mga bagong kasanayan. Napansin niyang si Vorden ay nag-iikot pa rin sa stadium, naghahanap ng kung ano. Mahirap para kay Vorden na makakita dahil sirang-sira ang mga ilaw at wala siyang night vision tulad ni Queen. Ibig sabihin, madilim ang buong silid. Perpekto. Shadow Cloak activated. -1 megacoulomb kada 10 segundo ng paggamit. Ang anino niya ay unti-unting umangat mula sa lupa at bumalot sa kanyang katawan, mula paa hanggang ulo. Mula sa labas, para siyang nababalutan ng malaambon na ulap. Habang naglalakad siya, nakita niyang unti-unting nababawasan ang kanyang MC stat. Dahan-dahan siyang lumapit kay Vorden sa pagitan ng mga upuan. Tila epektibo ang kasanayan dahil hindi siya nakikita kahit 10 metro ang layo. Ngunit nang lumapit pa siya, biglang tumalon si Vorden at hamatak ng upuan sa kanyang kamay. Bagamat hirap siyang makakita, dama niya ang kakaibang enerhiya na gumugulo sa paligid. Tumayo ang mga balahibo niya. Nang mag-focus siya, napansin niyang may kakaibang paggalaw sa hangin. Ibinato ni Vorden ang upuan sa direksyon ni Queen. Tumama ito sa mga upuan sa likod. Hoy, teka lang, ako lang to. Sigaw ni Queen habang nag-deactivate ng kasanayan. Queen, halos atakihin ako sa puso. Nakalimutan mo bang ilang segundo lang ang nakalipas, muntik na tayong magpatayan. Reklamo ni Vorden. Pasensya na, tugon ni Queen sabay tawa. Pero grabe, marunong ka na agad gumamit ng shadow ability. At parang skill pa nga iyon. Gulat na sabi ni Vorden. Karaniwan, buwan ang itinatagal bago matutunan ang isang ability, lalo na ang skills. Pero si Queen, agad na nagagamit ang lahat. Sinabi ko na, noong binasa ko ang librong iyon, para bang ipinasa na diretso sa utak ko ang lahat ng impormasyon. Kailangan ko lang isipin at kaya ko na. Lumapit si Vorden at iniabot ang kamay. Pwede ba ngayon? Tanong niya. Sige, go. Nagkamay sila at lumabas muli ang parehong mensahe. May natukoy na ability. Ability ay na-block. Ano ibig sabihin nito? Tanong ni Queen sa kanyang system. Gagawin ng system ang lahat upang protektahan ka. Ipapaalam nito kung may gumagamit ng ability sa iyo. Pwede ko bang patayin pansamantala? Hindi ito feature. Natural na ginagawa ito ng iyong katawan bilang isang vampire. At kahit makopya ng batang iyon ang iyong ability, hindi niya ito magagamit.
Bakit? Ang skill book na ginamit mo ay partikular para sa vampire cells. Sa loob ng iyong katawan ngayon ay may mga mutated vampire cells. Dahil magkaiba ang estruktura ng inyong katawan, hindi niya ito makokopya. Pero maaari mo siyang gawing blooded one. Na-activate ang skill, blood ritual. Oo, hindi. Kabanata 72, Ritual ng Dugo. Iniisip ni Queen kung ano nga ba ang ritual ng dugo, dahil wala namang gaanong impormasyong na ipaliwanag tungkol dito. Ngunit ngayong iniaalok ng sistema na gawing blooded one, si Vorden, naging malinaw na sa kanya. Isa pala itong ritual na magpapahintulot kay Vorden na maging isang uri ng vampira. Sa ilalim ng kasanayan, nakalagay din ang bilang na 0 halves. Ibig sabihin, dalawa lamang ang maaari niyang gawing vampira. Maaaring madagdagan ito balang araw. Ngunit sa ngayon, iyon ang limitasyon. Hindi ko basta pwedeng gawing vampira si Vorden. Kailangan niyang pagdaanan ang parehong hirap na naranasan ko, naisip ni Queen. Siguro kailangan ko iyon para maging mas malakas, pero para kay Vorden na malakas na, wala namang pakinabang. Sumagi rin sa isip niya ang lalaking blonde sa video na nagsabi na bumuo siya ng sariling hukbo, at darating ang panahon na may mga hahabol sa kanya. Ito ba ang tinutukoy niya? Sa huli, napagdesisyonan ni Queen na hindi ito dapat siya ang magpasya. Malaki ang naitulong sa kanya ni Vorden, at kung gugustuhin ito, nasa kanya ang pagpili. At magandang bagay din na may makakasama siya sa paglalakbay na ito. Hoy Vorden, kung may opsyon ka, o sabihin na nating kaya kitang gawing vampira, papayag ka ba? Tanong ni Queen. Ayokong masaktan ang damdamin mo o ano, pero ang sagot ay hindi, tugon ni Vorden. Kung magiging mahina ako sa halos buong araw, pwede na iyon habang nasa planetang ganito tayo, pero, ano ang mangyayari sa kakayahan ko? Hinintay ni Queen ang sagot ng AI. Sa totoo lang, parang mas matalino ito kaysa una niyang inisip. Mula sa mga sinabi nito kanina at pati na rin ang pagbibigay ng opsyon na gamitin ang kasanayan, malinaw na nakikinig ito sa lahat ng usapan. Sige, nakikita kong naghihintay ka ng sagot. Magbabago ang buong cell structure niya, at magiging vampira siya. O isang uri ng ganoon. Na nangangahulugan, mawawala ang kakayahan niya. At baka matagalan bago pa siya makakuha ng bago. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Queen. Hindi mo natutunan ang shadow ability sa karaniwang paraan. Wala ng ability book para matutunan iyon. Halos imposible para maituro mo iyon sa kanya. Kailangan mong maghintay hanggang makahanap ka ng ability book na tugma sa vampire cells niya. Pasensya na Vorden, malamang mawawala ang kakayahan mo, sabi ni Queen habang kinakamot ang batok niya. Naisip ko lang itanong, baka isa ka sa mga taong obsessed sa mga vampira. May mga taong ganun, sagot ni Vorden. Gitling gitling gitling. Naglakad ang dalawa pababa sa stadium floor, isang lugar na dinisenyo para sa laban. Isang oras na silang naghahanap sa paligid pero hindi nila makita ang portal. Kailangan na nilang magdesisyon kung aalis ba sila sa training center at maghahanap sa labas. Pero bago iyon, nais munang subukan ni Queen ang kanyang mga bagong kasanayan. Interesado rin si Vorden at naisip niyang makakatulong siya, dahil may karanasan siya sa paggamit ng mga elemental na kakayahan. Ang unang subok ay ang kanyang dimensional storage skill. Katulad ng ibang kasanayan, kailangan lang isipin ni Queen at kusa itong maa-activate. Nang gamitin ito, gumalaw at kumerba ang anino mula sa kanyang katawan, parang alon sa dagat. Kinuha niya ang piraso ng metal na hawak niya kanina at dahan-daang ipinasok sa anino. Unti-unti itong lumubog hanggang sa tuluyang mawala. Astigin, ani Vorden habang nakatingin. Pwede mo ba itong ibalik? Ipinatong ni Queen ang kamay niya sa anino. Lumubog ang braso niya rito ngunit wala siyang naramdaman. Pag-isip niya sa piraso ng metal, bigla niyang naramdaman ang bagay sa kamay niya. Hinailan niya ito at muling lumabas ang bakal. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-eeksperimento. Natuklasan ni Queen na hindi lamang ang sarili niyang anino ang maaaring gamitin kundi pati na rin ang anino ni Vorden, o maging ang mga aninong nalilikha ng pader at gusali.
Nang hawakan niya ang mga iyon, gumagalaw din ang mga anino na parang sariling kanya. Susunod nilang sinubukan kung maaari bang mag-imbak ng mas malalaking bagay kaysa mismong anino. Nagsama-sama si Worden ng mga upuan at ginawa itong isang malaking bilog na metal. Ipinasok iyon ni Queen gamit ang anino, at lumawak ang anino sa ilalim ng kanyang paa hanggang masakop ang buong bilog. Sa huli, tuluyan itong nawala sa loob. Mukhang walang limitasyon sa laki ng bagay, at ang maganda pa, hindi ito kumokonsumo ng MC. Gitling-gitling-gitling. Ang susunod na kasanayan ang pinakainaabangan ni Queen, Shadow Control. Shadow Control Levy Point 1 active. Sa loob ng isip niya, may biglang nag-click. Para bang nagkaroon siya ng dagdag na mga kamay na maaari niyang kontrolin. Nabuhay ang anino sa ilalim ng kanyang mga paa at malayang gumagalaw. Inangat niya ito, at para itong madilim na ulap na patuloy na umiikot sa paligid niya. Parang limitado pa lang sa anino sa paligid mo. Katulad lang ito ng Level 1 Earth ability, sabi ni Worden. Nakakapagtaka lang kung bakit kailangan ng napakaraming mutant cells at itinuturing itong Level 6. Ginamit ni Queen ang anino upang buhatin ang piraso ng metal na kinuha niya mula sa dimensional storage. Para bang may kinokontrol siyang ibang tao. Mabilis niyang natutunan ang paggamit nito. Kaya niyang igalaw ang anino kahit saan sa paligid niya, at kaya rin niya itong gawing iba't ibang anyo. Kahit mga sandata. Ngunit nang subukan niyang gawing espada ang anino at hiwain ang metal, dumaan lang ito ng walang epekto. Mukhang wala pang matalim na katangian ang anino. Ngayong medyo kabisado mo na, gusto mo bang makipag-spar? Tanong ni Worden. Anata 73, pagdating ng rescue team. Ang paggamit ng anino ng aktibo at gumagalaw ay hindi gaanong kumakain ng MC. Tinatayang isa lamang na MC point bawat minuto ang nagagamit. Ibig sabihin, maaari niyang paglaruan at panatilihing aktibo ang anino ng halos 1.5 oras kung hindi siya gagamit ng ibang kasanayan. Hindi ito nagbabago kahit ano pa ang gawin niya gamit ang anino. Ngunit mayroong isang kahinaan. Kapag ginagamit niya ang kasanayang Shadow Control, hindi niya magamit ang Shadow Cloak o maging ang Shadow Dimension. Nawawala ang anino sa ilalim ng kanyang mga paa dahil kontrolado na ito. Kung susubukan niyang gamitin ang Shadow Dimension, babalik agad ang anino sa kanyang mga paa. Ngayon, nakatayo silang dalawa na magkaharap, handang maglaban sa isang friendly fight. Sa pagkakataong ito, imbes na mga spike, ilang metal na bola ang pinalulutang ni Worden sa paligid niya. Mag-ingat ka, Queen. Kahit hindi ito kasing tapang ng spikes, maaari pa rin silang makasakit, babala ni Worden. Ayos lang, Worden. Kakayanin ng katawan ko, sagot ni Queen. Hindi pa gamit ang buong lakas, pinakawalan ni Worden ang bola sa disenteng bilis patungo kay Queen. Agad namang inangat ni Queen ang anino mula sa kanyang mga paa upang bumuo ng pader. Nang magsalpukan ang dalawa, bumagal ang bola. Unti-unti itong lumusot sa anino, at nang halos makalabas na ito, bigla itong bumilis muli. Tumagos ang bola at tumama ng malakas sa tiyan ni Queen bago bumagsak sa lupa. Arg! Sigaw ni Queen habang hirap na huminga. Hindi ko inaasahan yun, sabi ni Worden. Subukan ulit, daing ni Queen. Muli, pinakawalan ni Worden ang isa pang bola at muli ring inangat ni Queen ang kanyang anino bilang panangga. Ganoon din ang nangyari. Ngunit sa pagkakataong ito, umalis siya sa daraanan ng bola at pinanatili ang anino sa kinalalagyan nito. Tumuloy ang bola at bumangga sa pader ng arena. Tingnan natin kung paano ito laban sa pisikal na atake, wika ni Worden, sabay hampas ng mahabang metal na tubo. Muling tinanggihan ni Queen gamit ang anino, at ganoon din ang resulta. Gayunpaman, madaling nahila ni Worden ang tubo at nakapagsimula ulit ng bagong atake. Napansin din niya na ang anino ay natatakpan lamang ang harap ni Queen at hindi kayang balutin ang kanyang likuran. Kung gagamitin niya ang kasanayang attract sa isa sa mga bola, madali niyang masasaktan si Queen. Nagpatuloy ang kanilang labanan. Tuwing tatama si Worden sa anino, bumababa ng malaki ang MC. Points ni Queen. Mas malakas ang atake, mas malaki ang nauubos. At nang muli nang umatake si Worden.
Sandali, tigil muna, Vorden. Sigaw ni Queen. Nawala ang kanyang anino, naubusan na siya ng MC points. Ang anino ay parang kalasag, hindi sapat na solid upang tuluyang hamarang, ngunit kaya nitong pabagalin ang mga atake. Nang makabawi ng kaunting MC, sinubukan pa ulit ni Queen. Kung malapit si Vorden, maaari niyang gamitin ang anino na parang dagdag na kamay, panghawak sa mga paa upang mapabagal ito. Ngunit hindi sapat ang dami ng anino para magamit ito ng sabay bilang atake at depensa. Kaya pala level 6 ang abilidad mo, komento ni Vorden. Hindi lang basta isa itong kasanayan. Ang anino mo ay parang tatlong magkakaibang abilidad, imbakan, pagtatago sa dilim, at depensa. Napakabihira ng ganyan. Napangiti si Queen, masaya sa resulta ng pagsubok. Lalong tumaas ang kumpiyansa niya matapos ang papuri ni Vorden. Hindi na siya makapaghintay na ma-unlock ang iba pang kasanayan sa Shadow tab ng kanyang sistema. Natapos ang sparring at nagpasya silang magpahinga muna hanggang sa tuluyang maibalik ang MC points ni Queen. Pagkatapos, lalabas sila ng training center para maghanap ng pagkain, ayaw na ni Vorden na muling magutom ng sobra si Queen. Kada 30 segundo, isang MC point ang bumabalik kay Queen. Ibig sabihin, 1 oras ang kailangan para tuluyang makabawi. Gitling gitling gitling. Samantala, sa labas, sa isang abandonadong silungan, sa pagitan ng dalawang sira-sirang gusali sa gitna ng kalsada, biglang nagbaluktot ang espasyo. Parang nababaluktot ang hangin at may maliliit na kislap ng kuryente na lumalabas. Zap! 4 na tao ang biglang lumitaw, magkakahawak ang kamay. Pagdating nila, agad nilang binitawan ang isa't isa. Kompleto ba tayo? Tanong ni Faye habang nagbilang ng kasamahan. Naroon ang homeroom teacher na si Del, na tila handa pa ring magturo dahil sa kanyang kasuotan. Kasama rin si Dr. Haley, ngunit ngayon ay nakasuot ng mataas na antas ng beast gear at hindi na ng kanyang karaniwang puting robe, mas lalo siyang nakakatakot tingnan. Inaasahan ito dahil anak siya ng isa sa mga general ng paaralan. Kasama rin si Leo, nakasuot ng magaang baluti na dikit sa balat, gaya ng kay Faye. Pareho kasi silang nakatuon sa bilis kaya hindi pwedeng mabigatan. Ang layunin natin ay hanapin ang mga bata, sabi ni Faye. Dumating na ang rescue team. Kabanata 74. Sino ang mas malakas? Kapag pumapasok sa portal, basta't may portal din sa kabilang dulo, ihahagis ka nito sa loob ng 1 milyang saklaw mula roon. Kaya naman naghawakan ng kamay ang grupo para masigurong lahat sila ay may lilipat sa parehong lugar. Hindi tulad ni Queen at Vorden na pumasok ng paisa-isa at tuloy't napunta sa magkaibang lokasyon. Nakasakay sa likod ni Del ang isang malaking rucksack na halatang mabigat. Habang naglalakad sila, mabigat ang bawat yabag niya at nakayuko ang likod. Bakit ako ang kailangang magbuhat nito? Reklamo ni Del. Ngayon, ikaw ang pinakamahina sa ating 4, tama? Sagot ni Faye. Kaya kung gusto mong protektahan ka namin, mas mabuting ikaw na ang magdala ng portable teleporter. Napatingin si Del kay Haley na nasa tabi niya. Kahit siya mismo ay napaisip na nakakatakot tingnan ang babaeng ito para sa isang doktor. Suot niya ang isang buong set ng armor mula sa beast gear, nakakatakot na chest piece na may nakaukit na mukha, at mga spike sa balikat. Sa likod niya, dala-dala niya ang isang napakalaking espada na halos kasing tangkad niya. Parang isa siyang profesional na traveler na sanay sa pangangaso ng mga halimaw. Mayaman kasi, ganyan kapag anak ng general sa hukbo, bulong ni Del sa isip. Sige na, gets ko na. Pero bakit pa natin kailangang magdala ng portable teleporter? Hindi ba ayos naman yung portal dito? Tanong ni Del. Pang backup, sagot ni Leo. Tingnan mo itong shelter. Halos kasing laki ng syudad. Hindi mo ba iniisip na dati may mga mandirigmang kasing lakas natin na nagbabantay rito? Maaaring may makaharap tayong napakalakas na beast at kakailanganin nating mag-emergency exit. O baka naman may halimaw na humaharang mismo sa portal. Mas mabuti ng handa kaysa magsisi. Okay, malinaw. Tara na sa training center. Doon huling nakita ang portal. Titingnan natin kung ligtas pa.
Ayokong magtagal sa planetang to, at ayokong madiskubre kung ano ang some-ire sa shelter na ito. Si Leo ang nauuna, at gamit ang kanyang kakayahan, iniiwasan nila ang gulo. Kahit bulag, mas malinaw pa ang paningin niya kaysa sa iba. Nakikita niya ang aura ng mga bagay sa iba't ibang kulay. Pula para sa mga halimaw, dilaw para sa mga tao. Nakikita pa niya ito kahit sa likod ng mga dingding at gusali, kaya't naiiwasan nilang makasalubong ang mga beasts. Ngunit kung iilang Raticlo lamang ang nakikita at kaya nilang labanan, agad na humaharap sina Leo at Faye. Pareho silang gumagamit ng espada. Habang longsword ang gamit ni Faye, katana naman kay Leo. Walang tsansang mabuhay ang mga daga sa kanilang harapan. Habang pinagmamasdan ito, napatanong si Hailey. Matagal ko nang iniisip, sino sa inyong dalawa ang mas malakas? Biglang natigilan ang dalawa. Napatingin naman si Del kay Hailey na para bang walang pakialam sa personal na tanong. Hoy, hindi ka pwedeng basta magtanong ng ganyan, bulong ni Del. Pero syempre, interesado rin siya. Lagi namang pinag-uusapan ng mga tao ang ganitong bagay. Sina Faye at Leo ay parehong sergeant, 2 sa 8 pinakamalakas sa akademya. Palaging may usapan kung sino ang mas malakas sa kanila. Katulad din ng mga general na palaging pinaghahambing. Ayos lang, sagot ni Faye. Madali kong masasagot yan. Si Leo. Nagulat ang iba, pero nagpatuloy siya. Baka hindi ninyo alam, pero halos pakiusapan pa namin siyang sumali matapos ang unang digmaan. Noon, private pa lang siya pero napakarami na niyang nagawa. Ang kondisyon lang niya nang sumali sa hukbo, gusto raw niyang maging guro. Tahimik lang si Leo, gaya ng nakasanayan. Pero nagtataka pa rin si Del. Oo, maganda ang kakayahan ni Leo, nakakakita ng aura. Pero hindi naman iyon para sabihing, malakas. Samantalang si Faye ay may kapangyarihan ng sobrang bilis. Kung maglalaban sila, tiyak si Faye ang panalo, o iyon ang iniisip niya. Siguro sinasabi lang niya yun dahil mas nakatatanda si Leo, naisip ni Del. Maya-maya, narating na nila ang labas ng training center. Siguraduhin muna nating ligtas ang portal bago tayo maghanap ng mga bata, sabi ni Faye. Malinis naman ang pasukan, ani Leo. Ngunit paglapit nila, nakita nila ang mga patay na Raticlo sa bungad. Ang pinto ay basag at baluktot, halos hindi na gumagalaw. Sinubukan ni Faye ang access code, nagbukas ang lock, pero hindi umandar ang pinto dahil sa pinsala. Anong nangyari rito? Sa mga bata kaya ito? Tanong ni Hailey. Baka yung kid lang, sabat ni Del. Isa lang naman sa kanila ang may kakayahan, di ba? Si Vorden, yung original. Kakayahan niya ay gayahin ang abilidad ng iba. Hindi pa natin alam ang eksaktong limitasyon, pero posible nga. Kung nakupya niya ang isang malakas na kapangyarihan, kaya niyang patayin ang mga daga, paliwanag ni Faye. Kung mahanap natin si Vorden, pwede na tayong umuwi, di ba? Tanong ni Del. Ibig mong sabihing iiwan natin ang isa pa? Sagot ni Leo. Ayon sa misyon, si Vorden lang ang kailangan. Bonus na lang kung may iba pang male iligtas. Ipagpapalit mo ba ang buhay mo para sa isang estudyante? Sa digmaan na sinalihan ko noon, ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Malamig na sagot ni Leo. Ipinapahamak ko ang sarili ko para sa kinabukasan ng sangkatauhan. At ang kinabukasan, sila ang mga batang iyon. Tama na, singit ni Faye. Teknikal, si Del ang tama. Pero nakikita kong persigido ka. Ganito na lang, susuriin natin ang paligid gamit ang abilidad mo. Kapag walang nakita, aalis tayo. Pwede. Tahimik si Leo, lumapit sa pinto at hinugot ang kanyang katana. Hindi ba gawa sa Glathrium yan? Isa sa pinakamahirap na materyales. Kaya nga ligtas pa ang training center, natatawang sabi ni Del, iniisip na walang silbi ang gagawin ni Leo. Siguro gusto mong malaman kung bakit mas malakas si Leo kaysa sa akin. Biglang sabi ni Faye. Sa isang mabilis na hiwa, tinamaan ni Leo ang pinto. Wala itong tunog, para bang walang nangyari. Ngunit makalipas ang ilang segundo, lumitaw ang patayong hiwa, at tuluyang bumagsak ang kalahati ng pinto. Yan ang dahilan, sagot ni Faye. Kabanata 75, Pamilya True Dream.
Pagkapasok nila sa pintuang gawa sa Glathrium, nagtulungan ang grupo upang maitayo muli ang bumagsak na bahagi ng pinto. Mabigat ito, ngunit dahil kay Hailey ay tila napakagaan lang, at naibalik nila ito na parang piraso ng puzzle. Bagaman hindi nito tuluyang mapipigilan ang mga halimaw na pumasok, kahit papaano ay makakapagpabagal ito sa kanila. Si Del, habang nakatingin, ay naiinis na isipin kung gaano kataas ang antas ng beast equipment na suot ni Hailey para magawa niya iyon. Nagpatuloy sila sa paglakad sa madilim na pasilyo, ngunit para kay Leo na nangunguna, wala itong pinagkaiba. Habang naglalakad, hindi maalis ni Del sa kanyang isipan kung gaano kadali nabasag ni Leo ang pinto. Hindi siya basta estudyante, isa rin siyang propesor at lumahok na rin sa digmaan noon, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong kapangyarihan. Maaaring demon-level weapon ba iyon? Naisip niya, ngunit agad din niya itong itinanggi. Sa kasalukuyan, dalawa lamang ang demon-level beast weapons na umiiral, isa ay hawak ng hukbo, at ang isa naman ay pagmamay-ari ng grupong kilala bilang Pure. Gayunpaman, malinaw kay Del na ang gamit ni Leo ay isa sa pinakamataas na antas ng beast tier weapon. Nakarating sila sa reception area, kung saan may ilang mga pinto papunta sa iba't ibang bahagi ng training center. Sa harapan ay ang mesa ng resepsyonista, may mga pasilyo papunta sa arena, pati na rin sa kantina at tirahan. Hintay, huminto muna, sabi ni Hailey kina Leo at Faye na nauuna. Yumuko siya at sinuri ang sahig. Nakikita niyo ba ito? Dugo, at papunta roon, sabay turo niya sa direksyon ng tirahan. Paano mong nasabi ang direksyon? May dugo rin na galing sa stadium, tanong ni Del. Kita mo ba ang bakas? Para bang may hinayla papunta rito, at napakarami ng dugo, paliwanag ni Hailey. Tara na, baka isa sa mga estudyante iyon, ani Faye. Agad silang nagmadali ngunit hindi nag-ingay upang hindi makagulat ng halimaw kung meron man. Hindi na rin si Leo ang nauuna, kundi si Faye. Karaniwan, kaya ni Leo na makita ang mga aura at abilidad kahit may dingding, ngunit hindi ito gumagana sa loob ng Glathrium, at buong gusali ay gawa rito. Kaya't hindi niya mararamdaman ang panganib hanggang sa makita niya ito mismo. Sinundan nila ang bakas ng dugo hanggang sa makarating sila sa pasilyo na may sirang pinto at nagkapira-pirasong upuan. Sumilip si Faye at agad na umiwas ng tingin. Hailey, mas mabuti ikaw na ang tumingin, aniya. Pumasok si Hailey, at sumilip din si Del ngunit agad na iniwas ang ulo. Nakita mo ba ang katawan? Hati sa dalawa, nagkalat ang mga laman loob, sabi ni Del. Si Leo naman, na nasa tabi niya, ay sumagot, hindi, wala akong nakita. Hindi na ako nakakakita ng ganyan sa matagal na panahon. Patuloy na sinuri ni Hailey ang katawan. Sa ilalim ng beast armor nito, hinayla niya ang isang makulay na dog tag. Habang hawak iyon, napansin niya pa ang isa pang bagay, dalawang kagat sa leeg, katulad ng mga estudyanteng biktima. Dalawang kagat na naman, may halimaw ba talaga rito sa akademya, o ibang bagay ang pumatay sa kanya? Bulong niya sa isip. Tumayo si Hailey at humarap sa grupo. Gusto niyo ba muna ang magandang balita, o masamang balita? Tanong niya. Sabihin mo na lahat, sagot ni Faye. Ang magandang balita, hindi siya estudyante. Pero ang masamang balita, isa siya sa miyembro ng 4 na malalaking pamilya. Itinaas ni Hailey ang dog tag. Nang marinig iyon, bumigat ang pakiramdam ng lahat. Alin sa 4? Tanong ni Faye. Nakasaad dito, Fruitdream. Agad na sinuntok ni Faye ang dingding sa sobrang galit. Bakit sila pa sa lahat ng pamilya? Ang 4 na malalaking pamilya ang may kakayahang tapatan ng hukbo. Sila ay mga orihinal na may pambihirang kapangyarihan, ngunit pinili nilang huwag ibahagi ang mga ito. Ngunit ang True Dream Family ang pinakakakaiba sa lahat. Sila ang may pinakamalapit na koneksyon sa militar, dahil sa pinuno ng pamilya na may kapangyarihang nakawin ang abilidad ng iba. Kapag may nagrebelde laban sa hukbo, dinadala siya ng pinuno ng True Dream, at hindi na muling magagamit ng tao ang kanyang kapangyarihan. Ngunit may limitasyon, hindi niya magagamit ang mga abilidad na kanyang kinukuha. Kaya't kailangan niya ng malalakas na kaalyado, at doon siya kumapit sa militar.
Nang makaramdam siya ng seguridad, nagsimula siyang magtipon ng sarili niyang mga tauhan. Ang mga abilidad na ninakaw niya ay ipinapamana niya sa kanyang mga pinagkakatiwalaan. Labis ang pasasalamat ng mga iyon, ngunit laging may takot na baka sila rin ay traidorin. Sa takot na iyon, mas pinili niyang manatili sa tabi ng militar. Ang takot na dulot ng True Dream ang siyang nagpapanatili sa mga tao na sumunod sa sistema ng hukbo, kahit marami ang hindi sang-ayon sa kanilang kalupitan. Pwede muna nating iwan ang katawan dito, pero bago tayo umalis, mas mainam na dalhin natin ito pabalik sa pamilya True Dream, sabi ni Hailey. Abala, pero dapat magpasalamat sila na ibinalik natin ang isa sa kanila, sagot ni Faye. Iniwan muna nila ang katawan at sinundan muli ang bakas ng dugo papunta sa stadium. Doon nila nakita ang dalawang estudyanteng nakahandusay sa sahig. Narito sila, swerte natin. Sigaw ni Del sabay takbo papalapit. Agad na lumapit sina Hailey, Faye, at Del, ngunit si Leo lang ang nanatili sa likod. Sapagkat sa gitna ng arena, nakita niya ang isang kulay ng aura na hindi pa niya nakikita kailanman, isang kulay lila.